Magandang umaga po sa kanilang lahat. So narito yung latest update natin hinggil nga sa severe tropical storm na si Leon. So makikita natin sa latest satellite image animation na yung tinatayang sentro ni Leon ay nasa karagatan pa. At kaninang alas 10 ng umaga, ito ay nasa layong 735 kilometers pa ang layo, silangan ng kasiguran Aurora, or sa layo naman na 780 kilometers silangan ng Etiaga Isabela. So taglay ni Leon ang lakas ng hangin, umabot hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At yung pagbugso, abot naman ng hanggang 115 kilometers per hour. Ditong nakaraang 6 na oras, kumilos ito sa direksyong westward naman sa bilis na 20 kilometers per hour. So makikita natin, ito yung sentro ng bagyo, makapalang ulap sa western at saka southern side ng bagyong si Leon. Kaya kung kumilos pa ito ng palapit sa mga susunod na araw, bagamat offshore pa, ay posible nang makaranas ng pag-ulan yung ilang bahagi ng ating bansa. Papakita po natin yung mga lugar na yan mamaya sa susunod na mga slide. Forecast track natin ang bagyong si Leon. Makikita po natin yung sentro ng bagyo ay hindi natin inaasahang tatama. Pero yung area of probability, yung parang apa na kung saan nakapaloob yung center track, nagpapakita na may posibilidad na tumama ito sa either of the Batanes Group of Island or Babuyan Group of Island or hindi. So, kaya nagpa-press con po tayo ngayon ay para bigyang din na regardless of the scenario, kailangan handa yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa northern at saka eastern section ng Luzon sa mga susunod na araw. Makikita natin sa forecast track na ang bagyo ay posibleng ang maging typhoon bago tuluyang lumapit dito sa may bandang dulong hilagang Luzon at maaaring kumilos ng may kalapitan, pass closely over the Batanes area sa darating na Miyerkules o Huwebes. So itong bagyong ito, hindi rin natin niro-rule out na makaranas ng rapid intensification at posibleng ma-reach niya agad yung typhoon category within the next 24 hours or within 24 hours. So ano nga ba yung mga lugar na may warning signal? Bagamat malayo pa yung bagyo, ulitin natin, yung warning signal number 1, ang lead time nito ay up to 36 hours. Ibig sabihin, hindi po dahil nagtaas na tayo agad ng warning signal, ay agad-agad mararanasan. Meron pa tayong lead time na almost 36 hours para paghandaan bago natin actually maranasan yung actual na epekto ng bagyo dito sa mga babanggitin kong lugar. Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, sa lalawigan ng Isabela, sa may bandang Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, sa silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, sa silangang bahagi ng Quirino, dito sa northern portion ng Aurora at sa northern portion ng Catanduanes area. Ulitin po natin, not necessarily agad-agad na may mapag-ulan at pagbugso ng hangin sa mga oras na ito, the moment na nakataas nga yung warning signal, may lead time pa po. Ibig sabihin may palugit pa para makapaghanda pa tayo. Sa mga susunod na issue once, yung palugit na yun, yung lead time ay dahan-dahang mababawasan habang lumalapit nga itong sentro ng bagyong si Leon sa ating bansa. Ngayon, kanina nabanggit ko yung rain bands nitong si Leon, ano nga ba yung mga lugar na uulanin. Simula ngayong araw hanggang bukas, may nakikita tayong posibleng heavy to intense rain sa lalawigan ng Antique, moderate to heavy naman sa lalawigan ng Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Occidental at Mindoro, Negros Occidental at Palawan. Samantala, bukas ng hapon hanggang Wednesday, Antique, posibleng makaranas ng intense to torrential, heavy to intense naman, Occidental Mindoro, Cagayan, Batanes at Babuyan Island. Samantala, moderate to heavy rains, Ilocos Norte at Ilocos Sur, ganun din sa Apayao, Negros Occidental, Aklan, Cavite at sa Palawan. Sa darating naman ng Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes ng hapon, may mga pag-ulan tayong inaasahan, heavy to intense, Batanes, Babuyan Island, Occidental Mindoro at Cavite, at moderate to heavy rains naman, Ilocos Region, Antique, Palawan, Zambales, Bataan at Batangas. So generally, habang lumalapit yung bagyo, hindi lamang yung mga lugar sa northern at saka eastern section ng Luzon ang pwedeng ulanin. Mapapansin natin na may mga lugar din dito sa western section ng southern Luzon at maging sa western part ng Visayas ang pwedeng ulanin sa mga susunod na araw. Kaya nagpapalabas po tayo ng tinatawag naman natin na weather advisory para bigyang babalay mga kababayan natin hinggil sa ulan na dala ng bagyong si Leon. So ang weather advisory natin ay sasabay natin sa pag-issue ng Tropical Cyclone Bulletin every 6 hours. Samantala, in terms of malakas na hangin naman, posibleng strong to gale force gust sa mga lalawigan ng Batangas, nakararaming bahagi ng may maropat ng Bicol Region,
sa Visayas, sa nakararaming bahagi ng Northern Mindanao at sa nakararaming bahagi ng Caraga Region ngayong araw. Mga pagbugso ng hangin yan, no? Bukas naman sa Aurora, dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Camiguin. Sa darating naman na Miyerkules, mga pagbugso ng hangin, posibleng maranasan sa lalawigan ng Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, at Northern Samar. So yung minsan pagbugso ng hangin, no, pwedeng hindi naman to prolong or matagalan, pero pwede pa rin itong maging peligro sa mga ilang kababayan natin. Pwede pa rin occasionally makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim, pwede na yung mga light materials, liparin. And then in terms of sea condition, sa ngayon wala pa tayong nakataas na gale warning, pero posibleng mamayang hapon po, magsimula na po tayo mag-issue ng gale warning, no? In the next 24 hours, inaasahan natin posibleng umabot ng 4.5 meter ang mga karagatan sa paligid ng Batanes, habang up to 4 meter naman dito nga sa karagatan sa paligid ng Boboyan Island at Sabela at sa eastern seaboard ng mainland Cagayan. That is within the next 24 hours. Now, habang lumalapit pa yung mga bagyo sa bandang Northern Luzon area, posible pong maging maalon hanggang sa napakaalon ng mga karagatan dito nga sa northern at saka eastern seaboards ng Luzon. Kaya't abangan din po yung issue nating gale warning na posibleng simulan natin mamayang alas 5 ng hapon. Ang gale warning, ito po yung babala ng pag-asa patungkol naman sa kalagayan ng mga pag-alon ng mga karagatan. Samantala, up to 3 meters naman, ngayong araw, posibleng maranasan sa seaboards ng Northern Aurora at Camarines Norte, sa natitirang seaboard ng mainland Cagayan, sa northern at eastern seaboard ng Pulilo Island, Camarines Sur, Catanduanes, northeastern seaboard ng Northern Samar at ng Eastern Samar. So every 6 hours, magbibigay po tayo ng update sa bagyong si Leon. Yung mga paulan tungkol sa bagyo, every 6 hours din mag-update tayo sa pamamagitan nating weather advisory. At yung kalagayan ng mga pag-aalon ng karagatan, posibleng gale warning ay baka issue natin simula mamayang alas 5 ng hapon. Ang susunod po nating update ay mamaya pong alas 5 rin ng hapon. So yan po muna update sa bagyong si Leon. Maraming salamat, Engineer Christopher F. Perez, ang ating officer in charge ng Weather Division. Okay? At ngayon naman po, para sa update sa mga minomonitor nating mga dams and other hydrological update, tawagin na po natin ang Weather Specialist 2 from Hydromet Division, si Mr. Jason Bausa. Good morning po. Update lang po tayo sa major dams in Luzon as of 8 a.m. today. As of now, ang anggat ay nasa 202.38 meters. Tumaas po siya ng 0.27 meter and kailangan niya pa po ng 7.62 meter to reach normal high. Ito naman pong Ipu Dam ay nasa 100.45 meters. Tumaas rin po ng 0.11 meter. At ito na po sa Mesa Dam sa Quezon City ay nasa 79.52 meters. Bumaba naman po siya ng 0.04 meter. As of today, ito pong Ambuklaw nasa Benguet, ito ay nasa 751.44 meters. Bumaba po siya ng 0.34 meters. At ito naman po sa Binga Dam ay nasa 574.69 meters. Bumaba rin po ng bahagyang 0.7 meter dahil po may nakabukas na gates. Dito po, 2 gates at 1 meter yung total gate opening. Ito naman po sa San Roque ay nasa 276.96 meter. Bumaba rin po ng 0.2 meter. Ang normal high niya po ay 280 at may kailangan pa po siyang 3.04 meter to reach normal high. Ito pong Pantabangan ay nasa 207.76 meters. Tumaas rin po siya ng 0.29 meter at kailangan niya pa po ng 13.24 meters to reach normal high. Ito naman pong Magat ay nasa 188.55 meters. At bumaba rin po siya ng 0.72 meter. Kailangan niya pa po ng 0.45 meter to reach normal high. At may nakabukas po na 1 gate, total of 2 meter yung opening. Ito naman pong Kaliraya ay nasa 287.96
meters at tumaas po ng 0.47 meters. May naka-issue po kami na hydrological situationer sa Agno, Binga, Ambuklaw, dahil po may nakabukas na gate sa Ambuklaw at Binga. Ito po, 2 gates ng Ambuklaw, 0.8 meter yung total gate opening at total discharge at 153.26 cms as of 8 a.m. today. Ito naman pong Binga, 2 gates rin po yung nakabukas, 1 meter po yung gate opening at total discharge po ay 144.79 meters, cubic meters per second. At ito naman po sa Magat, dahil sa may nakabukas po kaming gate, 1 gate, tapos total gate opening po 2 meters, at total discharge po ay 385 cubic meters per second as of today. May naka-issue po kaming General Flood Advisory dito po sa Region 2, Cagayan Valley. Issuance number 1, Region 3, Central Luzon, issuance number 1 rin po. Ito pong Region 4A, Calabar Zone, issuance number 1 po yung advisory namin, at ito pong sa Bicol, number 1 pa rin po. Yun lamang po ang update namin as of today. Thank you. Maraming salamat po, Mr. Jason Bausa, ang ating duty hydrologist from the Hydromet Division. At bago po tayo dumako sa ating mga katanungan, acknowledge lang po natin ang ating mga media friends na andirito po ngayon sa media room ng Weather and Flood Forecasting Center. Acknowledge po natin si Ms. Tina Panganiban Perez at Mab Gonzales at ang kanilang crew from GMA7. Acknowledge din po natin si Ms. Acor Arceo from Rappler. And ang mga mula po sa Inquirer.net, andito din po sila. At ang mga kasamahan natin mula sa DZBB, Mr. Alan Gatos and Joseph Morong. At from ABS-CBN po, Mr. Rafael Bozano. At ang mga media partners din natin mula sa Radyo Pilipinas. At ayun naman po. So, pag may mga katanungan po tayo, pwede na po tayong pumunta sa harapan. At state po natin yung ating affiliation and yung inyong mga katanungan po. Sige po. At sa mga nakatutok naman po sa Facebook page ng Pag-asa, maaari na po kayong mag-type ng inyong mga katanungan sa ating comment section. Okay. Yes po, ma'am. Morning po. Mary po from Radyo Pilipinas. Sir, ano yung epekto po ng Bagyong Leon sa Metro Manila? Kailan po mararamdaman? Especially ito nga mag-uundas po. Salamat po. So far, kung titingnan po natin dito sa ating forecast track, ay may kalayo yun po ito sa outermost rain bands nitong bagyong si Leon. No? So, subalit, kung bahagya pang magwe-westward dito, we're not ruling out the possibility na baka makaranas ng mapag-ulan dito sa Metro Manila. Kaya po, yung update natin every 6 hours, magbibigay tayo, not only the direction, kundi maging yung mga ulan na posibleng ulanin, including Metro Manila, sa mga darating na araw. Wala pa po tayong, sa ngayon, wala pa po tayong inaasahan. At kung magpapatuloy nga sa kasalukuyang pagkilos, kung magkakaroon ng ulan sa Metro Manila, kung makikita natin kanina doon sa forecast range, ay hindi naman natin inaasahan na posibleng umabot sa moderate to heavy or heavy to torrential. Pero gaya nga po na nabanggit ko, every 6 hours mag-update tayo. At kung lalapit ito, magiging less than 100 kilometers sa anumang landmass ng ating bansa, magiging mas frequent na updating natin. Posibleng umabot po tayong every 3-hour na updating. Ko lang, although ang Metro Manila ay minimal ang epekto ng bagyong Leon, but of course, with expected long weekend at Ondas, marami ang magbiyahe. Kung of course, may mga pupunta ng Northern Luzon, so yun ang pinapayuhan natin na dobling ingat at lalong-lalo na yung sasakay ng mga maliliit na bangka, kung pwede ay pagpaliban, lalo na sa may areas na may mga signals. Yan lang. Alright, maraming salamat, Doc Nats and Sir Chris and Miss Mary. Maraming salamat. Yes po. Yes po. Expected na po ba na particularly sa Northern Luzon kung magiging maulan yung araw ng Undas dahil
by October 31, mas lalapit ito sa bandang Northern Luzon, particular sa Batanes. So may abiso na ho ba tayo sa ating mga kababayan para sa Undas dahil nga baka mas magiging maulan? Ano po ang rekomendasyon niyo? Mas pumunta na ba ng mas maaga o iwasan munang pumunta ng November 1 dahil magiging maulan po sa epekto ng bagyong Leon? Perhaps Sir Chris. So tama po sila na kung makikita natin sa ating rainfall forecast ngayong araw na covered na hanggang darating na 31. As early as bukas pa lamang, may inaasahan na tayong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. At lalo na, pag mas malapit na yung bagyo, as the end of the month approaches, mas maraming bahagi na po ng Northern Luzon ang pwedeng ulanin. For example, dito, the whole Ilocos region na, the Batanes and the Babuyan Island. So, tama po sila, no? Kung hanggat maaari, makakapunta tayo ng mas maaga sa ating pupuntahan, bago pa mag-November 1 ay pumunta na po tayo, lalong-lalo sa mga kababayan po natin dito sa may bandang Northern Luzon area, sapagkat inaasahan nga na po natin yung mga pag-ulan habang papalapit yung bagyo. And likely, simulang mararamdaman ng mga pag-ulan sa Northern Luzon area, simula po bukas ng hapon hanggang sa possible na hanggang November 1 or November 2. Thank you, Sir Chris and Mr. Alan Gatos. Acknowledge lang po natin yung presence ng ating Deputy Administrator for Research and Development. Kasama po natin ngayon si Dr. Marcelino Q. Villafuerte. And yes po, yung next na katanungan po. Hello po, Rafael Bosano po sa ABS. Sir, magtatanong lang, normal ba, kasi ganito yung nakita natin sa Christine and baka ganito rin sa Leon, normal ba na mas malakas na o mas matindi yung epekto ng mga lugar na nakasituate sa may rain bands kesa sa sentro ng bagyo mismo? Kasi yun yung nangyari sa Christine and possibly dito sa Leon. To answer the question, unang-una po, generally, during the last quarter of every year, mas malalakas ang bagyo kumpara with the first half of the current year. For example, yung mga bagyo from January to June, kumpara natin from July to December, mas malakas yung second half. And then, nagkataon kasi na ang bagyo natin, kung titingnan po natin sa satellite image, yung makakapal na ulap ng bagyong si Christine ay nasa kanlurang bahagi nito. Kaya't bago pa man din lumapit yung sentro sa kalupaan ng ating bansa, ay may mga lugar na nakaranas ng mga pag-ulan. Kung ating pong i-recall, kanina nabanggit ko rin, dahil sa makapal na ulap sa western at saka southern part nitong bagyo naman na si Leon, kung halimbawa ililipat natin, yung itsura nito, ilipat natin dito, ilapit natin ang sentro, then likely, yung nasa kanluran sila, katimugang bahagi, tumatama na sa kalupaan ng ating bansa. So normal po talaga na bago tumama yung sentro, may nararanasan ng mga pag-ulan. At karaniwan, kung tumatawid pa na ating bansa, paglagpas ng sentro, meron pa rin pong ulan na mararanasan yung ilang bahagi ng ating bansa. 3 buwan bago matapos yung taon, mga ilang pa pong bagyo ang inaasahan nating darating? Ang huli po nating estimate, basa pinakalas na climate forum, is from 2 to 8 at least na tropical cyclones. And then, dahil nakadalawa na tayo ngayong October, likely mga hanggang 6 na po yung maximum na number ng tropical cyclone inaasahan natin bago magtapos ang taon. Of this, sir, of this strength din ang inaasahan natin? Ang intensity, gaya nga po na nabanggit natin, asahan natin, last quarter, mas malalakas at may tendency na tumawid po ng kalupaan ng ating bansa. Right, maraming salamat po. Okay po, yes po. Sir. Sir, good afternoon. Joseph pa sa GMA7. Sir, dun lang sa pinamigay niyong outlook, may sabi dito, pwede siya mag-super typhoon habang papalapit or when it's close to Batanes. Tama po ba yun? And kailan to, sir? So, ibig sabihin, ang pwede niyang bagabagin, Batanes. Sir Chris. Kung mapapansin po natin dito sa ating forecast track with the legend, typhoon category, pero we're not ruling out the possibility na mag-super typhoon siya. At pag nagkaganon, pag nag-super typhoon, bago mag-close approach sa extreme northern Luzon, ang pinakamataas natin na-expect na warning signal ay posibleng umabot po ng hanggang 5. That is why, yes, warning signal number 5. Pag inabot yung super typhoon category. So, Nasaan siya nun, sir, pag 5 na siya? Sir, pag... Nasaan pong location niya pag 5? Bago po mag-approach ng extreme northern Luzon area. Extreme meaning Batanes, Luzon? Yes, opo. Kung mapapansin natin sa forecast track, all throughout, at the moment, base sa datos natin, typhoon category lang yung forecast natin until makalabas ito ng ating PAR.
Pero, gaya nga na nabanggit natin sa bulletin, we're not ruling out the possibility na bago rin tumama or close approach Lumakas extreme pa. northern Luzon, lumakas pa po at mag-isang ganap na super Sir, typhoon. yung Batanes niya na 5 and Super Typhoon Category 5, anong petsa yan, sir? Well, Kung halimbawa, ganun yung gawin, kung kunyaring lumakas siya. well, kung actually number 3 pa lang matindi na epekto eh. Talagang Yes, sir, pero- grabe na yung malakas na hangin eh. Pag signal number 5 po, more than 185 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Anong petsa nun, sir? Sir? Date. Yeah, Anong date? Likely baka bago po magkatapusan ng buwan. October 30. Opo, yung approaching October 30, 31, ganun po. Sir, what are the chances of it becoming a super typhoon? Sa ngayon po, maliit pa. Okay. Pero we're not ruling out the possibility. Kaya patuloy po tayo magbibigay ng update. At remind ko ulit, no, pag less than 100 kilometer na, at may potential na tumama ng kalupaan ng ating bansa, less than 100 kilometer, magiging frequent na po, magiging 3-hourly issuance natin ng bulletin para mas madalas ma-update yung mga kababayan natin regarding the movement intensity at yung mga associated hazards itong bagyong si Leon. Sir, focus ako sa 31 na scenario kasi paundas yun, and then mamaya baka maraming nasa labas ng mga tao. Right now, typhoon category siya. Ang forecast natin, Severe tropical storm category po ngayon. sa 31, sir? Kung matutuloy itong forecast track natin, typhoon category na po ito by 31. Ang effect po nung, pwede ba nating malaman kung ano yung epekto in terms of rain sa Metro Manila? Well, pag ganon, malayo na po. Pag nandito na yung sentro natin at ang radius natin is more than 500, napakalayo na po nito sa Metro Manila. not so much rain. So in terms of ulan, posibleng mag-ulan, but not as frequent as with the areas na binanggit natin dito. Kung mapapansin po natin yung 3-day outlook natin up to 31, ang Metro Manila hindi included. Pero gaya nga pong binanggit ko, pwedeng mag-ulan sa Metro Manila possibly below 50 millimeters. Pero i-update pa rin po natin ito. Depende sa magiging status ng bagyo. Kung binanggit ko rin po kanina, kung halimbawa, ito yung actual track, forecast track natin, at kung bagyong kumilis pa ito pakanluran, then likely, pwedeng mabago po yung scenario natin in terms of areas na may warning signal at areas na uulanin. Yes, sir. Sir, nung Christine, ang daming na-trap na mga na-stranded na mga pasahero ng Roro yung mga sasakyang pandagat natin. Paano po yung outlook natin hanggang before Undas? Pwede silang makabiyahe or kung sa mga areas yung pwedeng bumiyahe ngayon? Actually, kanina po, nagbigay tayo ng update din sa mga kasama natin sa OCD. We're expecting na posible na tayo magtaas ng gale warning dito sa northern at eastern section ng Luzon. Simula po mamayang gabi o hanggang bukas. So, expect po natin na posibleng may disruption ng sea travel habang lumalapit yung Undas ngayong linggo. Pero sir, northern and eastern part. Northern eastern section ng Luzon, we're not ruling out na posibleng itong Bicol. eastern section ng Bicol. Magkaroon din po ng maalon hanggang sa napakalong mga karagatan. Starting tonight? Posible, mamayang gabi hanggang bukas yung magiging unang issuance natin na tinatawag nating gale warning. Ito yung babala ng pag-asa hinggil sa magiging lagay ng pag-aalon sa karagatan sa paligid po ng ating bansa. Sir, Visayas, Mindanao. Visayas, Mindanao, generally na-expect po natin magiging light to moderate, maybe occasionally rough sea condition, but generally favorable for sea travel hanggang katapusan ng buwan na to. At least dun, medyo tahimik Yes, sir. Sir, thank you for your time. Maraming salamat po. At para sa katanungan naman po sa ating Facebook page, mula po kay Raymart Gabiran, yung unang tanong po niya, nasagot na. Yung asahan ba na lalakas ito sa super typhoon? Yung pangalawang tanong na lang po. Okay? Asahan ba na mas lalo pa itong bababa? At hindi ba nirule out ang possibility ng landfall scenario sa Cagayan area? Landfall scenario po. Si Sir June Galang pa. Okay pa. Hello, magandang umaga. So kung titingnan po natin itong probability cone, kung ipo-project natin, anywhere within that cone, ibig sabihin, pwedeng dumaan yung sentro ng bagyo. So, for example, ang kanyang radius ay around 560 kilometer. Kung ipo-project natin, tatamaan talaga itong area ng Cagayan. So, kahit po hindi tumama yung sentro dun sa Cagayan, yung eye wall, yun po yung talagang malakas na hangin ang tatama sa kanila. So, wag na po nating hintayin kung yung sentro ay tatama sa isang lugar kasi bago po tumama yon, malalakas na hangin at malalakas na ulan ang pwede pong maranasan. Thank you po. Thank you, Sir June. At may isa pa pong katanungan mula sa Facebook page po ng Pag-asa. After Bagyong Leon,
may kasunod bang bagyo na papasok sa panahon ng undas? Mula po kay Miss Maxeline Randall. May kasunod pa po bang bagyo na papasok sa panahon ng undas? Yes po, Sir June. Sa ngayon po, sa panahon ng undas, wala tayong nakikitang papasok na bagyo within Philippine Area of Responsibility. Pero yung Leon, hindi pa po ito yung last na bagyo sa taon na to. And then, paalala ko lang po sa mga kababayan natin dito sa May Pulilio Island kasi may mga tumatawid dyan during mga ganitong panahon. Asahan po natin na madidisrupt yung kanilang maritime activity. So, yung mga pagtawid, kaya hanggat maaga, yung mga tatawid po dito sa May Pulilio Island, dito sa may bandang Real Quezon, gawin na po natin lahat yung paghahanda at maaari pa kayong maapektuhan habang papalapit itong bagyong si Leon. Thank you. Thank you again, Sir June. At may isa pa pong katanungan mula kay Mr. Glenn De Villa. Ilang millimeters po ang ibibigay niya pong ulan? Okay. So, bali kung titingnan po natin dito sa ating forecast range, depende po sa lugar, no? For example, simula ngayong araw hanggang bukas, may inaasahan tayong 100 to 200 millimeters of rain sa may bandang Antique. Heavy to intense po yun. Moderate to heavy rains naman, Cagayan, kasama ang Babuyan Island, Occidental Mindoro, Negros Occidental at Palawan. Now, sa mga susunod na araw, mapapansin natin, may mga lugar na posibleng makaranas ng more than 200 millimeters of rain, and then heavy to intense rains, and then moderate to heavy rains. Ito pong mga lugar na mayroong forecast range na gantong amount, ay na-update po sa pamamagitan ng ating weather advisory. Nakasabay po natin ini-issue pag nag-issue tayo ng Tropical Cyclone Bulletin. Kaya ang tabayanan din po ng mga kababayan natin yan. From time to time, pwedeng mabago po yung mga lugar na nakalista or pwedeng ma-maintain yung mga lugar na nakalista na posibleng makaranas ng mga pag-ulan in the next 2 to 3 days. Thank you po, Sir Chris. At isa pa pong katanungan mula sa Facebook page, mula kay Justine Esportas. May effects po ba sa Bicol region like yung ulan po? Well, kung titingnan po natin dito sa latest satellite image, no, maaaring makaranas ng mga light to moderate na paulan lamang. And then kung titingnan nga natin yung forecast track, talagang paakyat yung inaasahan nating bagyo. At kung titingnan natin itong rainfall forecast naman po natin, which part of the Bicol region may uulanin ba dahil sa bagyo? So far, makikita po natin sa ating listahan ay wala naman na ulan sa Bicol region na more than 50 millimeters of rains in the next 2 to 3 days. Pero ganun pa man, patuloy po tayong magbibigay ng update. Patuloy din yung ugnayan natin sa ating mga partner agencies in terms of disaster preparedness and effort in terms of search and rescue operations. Nagbibigay din po tayo ng weather update sa ating mga partner agencies para po sa mga gawaing search and rescue operations doon sa mga lugar na previously naapektuhan ng bagyong si Christine. Marami pong salamat. May katanungan pa po ba dito sa ating media room? Sa mga kasama po natin ng mga media dito po sa ating... Wala na po. Okay? So, I guess nasagot po lahat ng ating mga katanungan. Okay? Para po sa panghuling mensahe, bago natin tapusin ang press conference, pakinggan po natin ang officer in charge ng Office of the Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Juanito S. Galang. So maraming salamat po at magandang tanghali po sa atin lahat. So maraming salamat po sa mga umaten sa press con ng Bagyong si Leon dito sa weather forecasting at saka dito sa online. At nandito na naman po tayo para paghandaan ang bagyong paparating na si Leon. So gawin po natin ang lahat ng kaukulang paghahanda. Inaasahan po natin na didikit ito dito sa may extreme northern Luzon. Kaya yung mga kababayan natin dyan, as early as now, maghanda na po tayo. And then dito rin sa eastern part ng central at southern Luzon, maghanda pa rin po tayo. May mga kababayan pa rin po tayo dyan na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha. So gawin po natin ang lahat ng kaukulang paghahanda at hindi po natin maiwasan na may mga maglalabasan na fake news. So labanan po natin to. Paano malabanan? At mag-follow lang po tayo sa mga official issuances ng PAGASA at ng ating mga local government units. Yun lamang po, maraming salamat at magandang tanghali po.
Maraming salamat po, Engineer Juanito S. Galang, ang Officer in Charge ng Office of the Deputy Administrator for Operations and Services. And that concludes our press conference for today. Maraming salamat po sa ating mga media partners na nakasama po natin ngayon at sa mga nakatutok po sa official Facebook page ng Pag-asa at sa YouTube channel ng Pag-asa. Maraming salamat po. Manatili po tayong nakatutok sa mga updates mula sa Pag-asa at mag-ingat po tayong lahat.